What's up? This is MC. At welcome sa 4th episode ng series na Cool Puzzles. Sa puzzle na to, ang white ay merong pawn sa D6 at ang kanyang king ay nasa D8. Ang black naman ay merong pawn sa F4 at G4 at ang kanyang king ay nasa A7. Ang objective sa puzzle na to ay white to move and win. Mukhang napakasimple pero sinasabi ko sa inyo, yan ay sobrang challenging. Kung gusto nyong pag-isipan na maigi ay i-pause nyo na ang video dahil ipapaliwanag ko na ang solusyon. So dito, ano bang pinaka-attractive na move ng white? Para sa akin, king c7. Para magkatapatan na sila ng king at makakapromote na yung pawn dahil nakaalis na yung king sa dadaanan ng pawn. At dito, ano yung mga posibleng replay ng black? Dalawang pawns yung pwede niyang i-push. Pwede siya mag-f3, pwede rin siya mag-g3. Let's say randomly pumili siya dyan. Let's say f3. Kapag siya ay nag-f3, push lang tayo ng pawn sa d7, siya naman sa f2, promote tayo sa d8, promote siya ng queen, at unfortunately para sa black, ito ay mate into na. We have queen b8, siya ay magka-queen a6, we play queen b6, delivering checkmate. So yung queen niya sa f1, hindi siya nakatulong sa pagpigil sa checkmate. So ito na nga ba ang tamang solution? Tignan natin yung isa pang posibleng reply niya. Paano naman kung ang pinush niya na pawn ay yung g-pawn? After natin mag-king c7, siya ay nag-g3. Push natin yung pawn sa d7, siya naman sa g2, promote tayo sa d8, siya naman sa g1. At dito ay walang checkmate sa b6. So again, queen b8, king a6, walang queen b6 dahil nababantayan ng queen sa g1 yung b6 square. At objectively speaking, ito ay hindi na kayang ipanalo pa ng white. Ito ay draw na. At again, ang objective ng puzzle natin ay white to move and win. So this is not the correct solution. Paano naman kung yung king natin, instead of putting it on c7, sa c8 naman natin ito ilagay? Dahil attractive din naman yan since malapit din siya sa king ng kalaban at makakapromote pa rin naman yung kanyang pawn. So let's say dito, randomly nag-push ulit yung black ng pawn, ang napili niya ay yung g-pawn, siya ay nag-g3. Push yung white sa d7, ang black naman sa g2, promote sa d8, promote sa g1, at dito ay merong mate in 1, queen to a5. So yung queen sa g1 ay hindi nakakatulong para pigilan yung checkmate. So ito na nga ba ang tamang solution? Tignan natin yung isa pang variation. Paano naman kung hindi g-pawn yung kanyang pinush? Paano kung yung f-pawn? So let's say ang black ay nag-f3, after d7, f2, d8 promote sa queen, f1 promote din sa queen, at queen a5. This is not a checkmate dahil merong queen a6, covering the check at yung black pa ngayon yung nagde-deliver ng check, mapipilitan mag-take yung white at magte-take back yung black at makakapromote pa siya ng pawn, so winning pa yung black dito. So obviously, hindi rin yan tamang solution. So ano kaya talaga ang tamang solution? Hindi king c7, hindi rin king c8. Kapag nag-king c7 tayo, ang ipopromote niya na pawn ay yung g-pawn para pigilan yung checkmate natin sa b6. Kapag nag-king c8 naman tayo, ang ipopromote niya na pawn ay yung f-pawn para pigilan yung check natin sa a5. Kung merong move ang white kung saan hindi niya muna mapapakita yung checkmate pattern na kanyang gagawin at makakagawa pa rin siya ng progress sa pagpopromote ng pawn at pag-create ng checkmate patterns, ay yon ang pinakamagandang move na pwede niyang gawin. At pwede yon with pawn to d7. Regardless kung tayo ay mag-king c7 or king c8, tayo ay magpo-pawn to d7 rin naman talaga. Ang advantage nito, hindi muna natin ipapaalam sa black kung anong checkmate pattern yung susundin natin. Kung king c7, promote sa queen, queen b8 at queen b6 ba? At yung isa, king c8, pawn to d8, promote at queen a5. Kapag una natin ginalaw yung king, nalalaman ng black kung anong pawn yung kailangan niyang i-push para pigilan yung checkmate. Ngayon, siya ang kailangan mag-push ng pawn at ika-counter natin yon. So let's say siya ay nag-g3. Ang idea niyan, makapromote sa g1, pigilan yung checkmate natin sa b6. So doon tayo sa king c8, after niya mag g2, promote tayo sa queen, promote siya sa queen, we have queen a5, checkmate. So yung queen sa g1, hindi siya nakakatulong sa pag-stop ng checkmate. Paano naman kung yung f-pawn ang kanyang pinush? Kapag siya ay nag-f3, ang idea niyan, promote sa f1, pigilan yung queen a5 natin na checkmate with queen a6. At dahil alam na natin yon, we play king c7 para after niya mag f2, promote tayo ng queen sa d8, promote siya sa f1, we play queen b8, king a6, queen b6, checkmate. So yung queen niya sa f1, hindi siya nakakatulong sa pagpigil ng checkmate. So ito na nga ba ang tamang solution? Yes, ito na ang tamang solution. Ang pawn to d7 ang only winning move. Ang mga kinover lang nating variations ay pawn to f3 at pawn to g3 dahil yan yung mga pinaka-exciting na lines.
Kasi kung hindi siya sasabay sa pagpo-promote natin ng pawn ay hindi siya makakakuha ng queen. So kapag nakapromote tayo ng queen, pwede nating makuha ang kanyang mga pawn sa pamamagitan ng mga forks. So mag-share ako ng isang sample line. Let's say after natin mag d7, siya ay nag king b6. At may point din naman ng king b6. Nakakaalis siya sa gilid ng board kung saan natin siya na-checkmate. Kaya lang we can easily play king e7. Let's say dito siya ay nag f3. Promote tayo sa queen sa d8, delivering a check. And then let's say after niya mag king c5. At dito ay maraming winning lines, pero ang tingin kong pinakasimple ay queen d3. Para mag-create ng pressure sa pawn sa f3. So hindi siya pwede mag g3, maghahang yung f3. At kapag nag f2 naman siya, we play queen e3, forking the king and the pawn. So let's say after king d5, take lang natin yung pawn sa f2. And sooner or later ay matetake din natin ang kanyang g-pawn. So ano nga ba ang pinaka-importanting lesson sa puzzle na to? I think it's all about flexibility. So kung merong instance sa inyong laro na ayaw nyo munang ipakita ang inyong mga ideas, ay gumawa muna kayo ng mga move na kailangan nyo naman talagang gawin. Let's say meron kayong dalawang plano at gagawin nyo rin naman talaga yung move na yon. Sa puzzle na to, kailangan naman talaga nating mag-pawn to d7. Kailangan din natin either mag king c7 or king c8. Ang problema lang kapag inuna natin yon, nalalaman ng kalaban natin kung ano yung gusto nating gawin. So itago nyo muna ang inyong mga ideas at gawin yung mga move na kailangan nyo talagang gawin regardless kung anong plan yung susundin nyo. I hope that you learned a lot from this video. Again, this is MC, always saying think more often. Thanks for watching and see you in my other videos. Bye-bye.